Mga kasummer, humanda ng kumulong dugo at madurog ang puso dahil sa kabanatang ito, sasampalin si Rebecca ng pinakamasakit na katotohanan. Akala niya'y may bahid na halaga ang gabing pinasyaluhan nila ni Doc Alcarte. Pero sa mismong harap niya, ibinunyag ng fiancé nitong si Candice ang takdang petsa ng kanilang engagement at ang sanggol na dinadala na Rebecca sa kanyang sinapupunan para pala sa ibang babae. Hindi pa nagkasya, buong tapang pa siyang pinagbantaan ni Candice habang si Doc ay patuloy na nagbibigay ng matatamis na halik at pangako sa iba. Itaas ang inyong mga emosyon at nakinig ng mabuti dahil magsisimula na ang mas matinding pasabog at gera ng damdamin sa buhay ni Rebecca. Rebecca POV. Taas noo ako naglakad papasok ng ospital. Kahit napakiramdam ko ay bawat takbang ko ay nagiiwan ng pira-pirasong puso sa sahig. Iniisip ko na lang na kahit hindi ko sila nakita, yun na lang ang gusto kong paniwalaan. Wala akong nakita, wala akong naramdaman. Pero ang totoo, ramdam kong bawat kirot sa dibdib ko na parang hinahati ako sa gitna. Pagpasok ko, nakita ko kaagad kung paano napatingin sa akin si Candice. Yung tingin na parang gusto niyang iparamdam na siya ang panalo. Tumaas pa ang isa niyang kilay, sabay kawit ng kamay niya sa braso ni Doc sa mismong harapan ko. At si Doc, napatingin din siya sa akin. Pero wala kahit na anong emosyon. Parang hindi niya ako kilala. Parang hindi kami yung dalawang taong magdamag na magkasama. I wanted to speak, to say something, kahit na ano, pero walang lumabas. Nanatili akong tahimik. Pinilit ko na wag ipakita na apektado ako. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam kong panginginig ng mga tuhod ko. Para akong matutumba anumang sandali. Pero hindi ako pwedeng bumagsak sa harapan nila. I walk straight, chin up, pretending I was okay. Pretending na hindi ako yung babae kagabi lang ay niyakap niya ng mahigpit. At ngayong umaga ay parang wala akong halaga. Hanggang sa tuluyang nawala sila sa paningin ko. At saka ko lang naramdaman na hindi na ako makahinga. Parang may kung anong bigat na humihigop sa lakas ko. Pero pinilit kong magpatuloy dahil ito na siguro ang kailangan kong gawin. Harapin ang totoo. Binilisan ko pa ang mga hakbang ko. Halos tumakbo na ako papunta sa kwarto ni Jayden. Gusto ko na makalayo sa kanila. Sa eksenang ayaw ko sanang makita. Pagdating ko sa pinto, agad kong binuksan yon at mabilis ding isinara. Napasandal ako sa likod ng pinto. Hinahabol ang hininga at mahigpit na hinawakan ang dibdib ko. Para bang kaya kong pigilan ng sakit na paulit-ulit na sumasaksak doon. Pumikit ako sandali, sinusubukang kumalma. Rebecca, okay ka lang? Napatigil ako at napamulat nang marinig kong boses ni Lucy. Pagligon ko, hindi lang siyang nakita ko. Nandyan din si Marlon. Agad akong umayos ng tayo at pilit na pinapawi ang bakas ng bigat sa mukha ko. I'm okay, mabilis kong sagot sabay lapit sa kanila. Marlon, mahina akong sapit at halos hindi makapaniwala. What are you doing here? Ngumiti siya't bago pa ako makalapit ng tuluyan, bigla niya akong niyakap. Nabalitaan ko kay Sister Fatima na inoperahan si Jayden. I rushed here as soon as I could. Napahinto ako, nakatulala lang sa likod niya. May kung anong init na dumaang saglit sa dibdib ko. Hindi romantiko, kundi yung uri ng init na dala ng kabutihan ng isang tao na marunong makiramay. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan akong kumalas. Salamat, mahina akong sabi. Hindi mo na dapat inabala pa yung sarili mo. May mga tungkulin ka pa sa barangay. Umiling siya, bahagyang ngumiti. Hindi na ako kapitan, sagot niya. I resign. My father sending me to the States for my master's in law. He's a lawyer, working for the Supreme Court. Gusto niya, sundan ko daw ang yapak niya. Napangiti ako, bahagyang nagulat. Hindi ko inakala na ganun pala kataas ang pinanggalingan ni Marlon. Pero kagad ko ring pinali sa isip ko yon. Wala naman yung saysay sa sitwasyon na ito. Napatingin ako kay Lucy at lumapit sa kama ni Jayden. Umupo ako sa gilid.
Tinitigan ko mukha ng kapatid ko. Maputla pa rin siya. Mahina, pero naroon pa rin ang pamilyar na katahimikan sa bawat hininga niya. How is he? Tanong ko kay Lucy. Mahina, pero may halong pag-aalala. Still unconscious? Sagot niya. Pero stable naman ang vitals. Tahimik ako na napatingin muli kay Jayden. Wake up please. Mahina akong bulong, halos pakiusap. At parang dininig ako ng langit, bigla ko nakita na gumalaw ang kamay niya. Napatigil ako. Lucy? Halos hindi ako makahinga sa sobrang gulat at tuwa. Did you see that? Oo Rebecca, gumalaw yung kamay niya. Mabilis din sabi ni Lucy. Bakas ang saya sa boses niya. Parang may tumama sa puso ko. Isang bugso ng pag-asa. Jayden, bulong ko ulit. Nanginginig ang tinig ko habang hinahawakan ko ang kamay niya. Muli kong nakita, gumalaw ang mga talukap niya. Kaunting galaw pero sapat para manginig ang mga labi ko sa pag-iyak. He's waking up. Halos hindi ko masabi sa sobrang emosyon. He's really waking up. Si Lucy agad na tumakbo sa pinto. Nurse Mia! Pagtawag ako kay Doc. Sigaw niya at naman nanatili sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang kamay ni Jayden. Luhaan na nakangiti habang paulit-ulit kong sinasambit sa isip ko. Maybe this time, something's finally coming back to life. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Doc Barcelo. Kasunod niya si Doc Alcarte. Hindi ko na inaasahan na magkasama silang dalawa. Diretso kaagad si Doc sa kama ni Jayden. Mabilis at agad-tinignan ang lagay ng bata. Habang siya, maayos na nagpapaliwanag tungkol sa mga senyales ng pagising ni Jayden. Napansin ko si Doc Alcarte. Hindi siya sa pasyente nakatingin. Sa akin, mula ulo hanggang paa. Lumipat ang mga mata niya sa direksyon ni Marlon. Nakakunot ang noo na para bang nagtatanong kung anong ginagawa ni Marlon dito. Tapos, babalik ulit sa akin. May bahid ng tanong at hindi ko alam. Galit ba yun? O selos? Agad kong iniwas ang paningin. Ayokong maipit sa titig niya. Pinili ko na makinig kay Doc Barcelo na kalmado pa rin nagsasalita at ipinapaliwanag na the boy's reaction is a good sign. It means his brain is responding. Maybe soon, he'll open his eyes. Nabitawan kong malalim kong hininga para kong tinanggalan ng bigat sa dibdib. Thank you, Doc. Mahina akong sabi. Nanginid ang luha sa mga mata ko. Wala sa sariling bigla ko niyakap si Marlon. Mahigpit, puno ng pasasalamat at tuwa. Thank you. Ulit ko, halos pabulong. He's going to be okay. Narinig kong napatawa si Marlon. Tinapik ang likod ko. Of course, he will. You've been strong all this time, Rebecca. At isang malakas na tikimang umalingaw-ngaw. Napatigil kaming lahat. Dahan-dahan akong kumalas kay Marlon at tumingin sa direksyon ng tunog. Si Doc Alcarte, nakatitig sa amin ng matalim, ang mga mata at malamig. Good news indeed. Sabi niya, mababa ang boses pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin na dalawa. But the boy still needs consistent monitoring. Habang nagbibigay siya ng opinyon tungkol sa kondisyon ni Jayden, hindi man lang niya tinitingnan si Doc Barcelo o si Marlon, si Lucy, kung hindi ako lang. Tuloy-tuloy ang titig niya para may gustong sabihin o baka gusto niya lang akong paalalahanan na isang baging na alam naming dalawa lang. Napalunok ako. Pilit pinapanatiling kalmado ang muka. Tumango lang ako, kunwaring abala sa pakikinig. Pero nang maramdaman ko na lalong humigpit ang tingin niya, kusa ko na paatras ng kaunti hanggang sa maramdaman ko ang braso ni Marlon sa gilid ko. You okay? Bulong ni Marlon. Tumango ako, bahagya lang. Pero hindi ko na binawi ang tingin ko kay Doc Alcarte. Ang mga mata niya, matalim pa rin. Pero sa ilalim nun, may isang babala. Isang don't test me na tingin na alam kong ako lang ang nakakaintindi. At sa loob-loob ko, tinanong kong sarili ko, ano bang mas dapat kong katakutan? Ang sakit ng kahapon o ang titig niya ngayon na parang kaya niyang baliktarin lahat kung gusto niya? Thank you po Doc Barcelo, Doc Alcarte, mahinahon kong sabi. Salamat sa mabilis niyong pagtingin kay Jayden. Tumango si Doc Barcelo, magaan ang ngiti niya. Don't worry Miss De La Vega. The boy show good progress.
Just call us if there's any sudden change, alright? May init sa tono niya, tipikal na isang doktor na marunong magbigay ng comfort. Ngunit si Doc Alcarte, tahimik lang. Walang ngiti, walang kahit na anong emosyon sa muka. Tumango lang siya ng bahagya, malamig at kontrolado, bago nagsalita sa mababang boses. Call us once, he responds again. We still have rounds to do. Kita ko sa kilos nilang dalawang pagkakaiba. Si Doc Barcelo, mabilis at diretsong tumalikod. Si Doc Alcarte, mabagal para bang may gusto pang marinig o baka may gustong tiyakin bago umalis. Bago pa sila tuluyang makalabas ng pinto, narinig ko si Marlon sa tabi ko. Let's grab something to eat, sabi niya. Nakatingin sa akin na parang may pag-aalala. You look tired and pale. Come on, even just a quick bite. I'll drive. Sumabat si Lucy, agad ding tumayo mula sa kinupuan. Sige, ako na muna magbabantay kay Jayden. Sumama ka na kay Marlon. Mukhang hindi ka pa kumakain na Rebecca. Papayag na sana ako nang biglang huminto sa pagakbang si Doc Alcarte sa tapat ng pinto. Dahan-dahan siyang lumingon, pabalik. Matigas ang ekspresyon. Malamig ang mga mata. Hindi siya pwedeng lumabas. Madi niya sabi. May ilang segundong katahimikan bago niya dinugtong mababang tono pero mautoridad ang bawat salita. She still has work to do. May clinic hours start in less than 30 minutes. She can eat there. May pinadala na akong pagkain sa clinic. She's my secretary and she has obligations to fulfill. Ramdam kong titig niya na dumadapo sa akin. Diretso, walang paligoy-ligoy. Sumunod ka na sa kliniko, Rebecca. Utos niya, mabagal pero buong boses niya. Lucy, if there's any movement from the boy, call me immediately. Walang sino man ang kumibo. Narinig ko lang ang mahina na paghinga ni Marlon sa gilid ko. Parang pigil na inis. Pero hindi siya nagsalita. Tumango na lang siya ng marahan. Pilit ang ngiti sa labi. It's okay. Mahina niyang sabi sa akin. Baka sa tinig ang pagkadismaya. Mamayang hapon na lang. Napakagat ako sa labi. Nagpilit ng ngiti at tumango din. Pagtingin ko kay Doc Alcarte, nandun pa rin ang titig niya. Malamig. Pero hindi may paliwanag na bigat. Parang bawat utos niya, hindi lang tungkol sa trabaho. Kung hindi pa alala, kung gaano kalaki ang hawak niya sa akin. Pagkasara ko ng pinto, humarap sa akin si Doc. Matalim ang mga titig nito. Napaatras ako sa pinto. Napatingala ako at sobrang lapit. I could feel his breath brushing against my skin. Mainit at may halong galit. Why are you looking at me like that? Mahina akong tanong pero wala siyang sinagot. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang labi niya halos dumampi na sa tenga ko bago siya nagsalita sa mababa at mapanganib na tono. Don't you ever try to flirt with another man, Rebecca. Mariin niyang sabi. Bawat salita ay parang suntok sa dibdib ko. You don't have the right. You're my wife. Kahit nakasanduan lang ito, you're still mine. Napatigil ako, ramdam kong init ng hininga niya sa balat ko. Ang bigat ng boses niya na may halong pagangkin. What is mine is mine. He whispered huskily at bago pa ako nakakilos, he claimed my lips. Nawala sa isip kong lahat. His lips were firm yet burning. Halik na parang nangaangkin. Hindi niya ako hinawakan pero trap ako sa pagitan ng pintuan at ng katawan niya. His hands were planted on the door above my shoulders. But his mouth ruled mine. Deep and consuming. Napapikit ako. For a moment, I let myself down in it. Ang halik niya, bagamat mabangis, may kakaibang lalim, may init pero may respeto. Parang gusto kong maniwala na may nararamdaman siya, higit pa sa kasunduan naming dalawa. Pero biglang huminto si Doc, kaya napamulat ako. He pulled away. I still lock on mine. And then he chuckled. Mababa, may halong pang-aasar. Don't take that kiss too seriously, Rebecca. Malamig niyang sabi. May halong ngiti sa gilid ng labi. It's just a reminder. Don't forget what we agreed on. Nakatitig lang ako, hindi makagalaw habang siya lumakad patungo sa mesa niya. Tinuro niya ang mesa sa gilid kung saan may nakalatag na pagkain. Kumain ka, utos niya habang inaayos sa mga papel sa mesa niya. After that, start working. We don't mix personal and professional here.
Understood? Tumango lang ako, halos hindi na kumibo. Pero sa loob-loob ko, hindi ko mapigilang maramdaman ang kirot. Yung halik na akala ko may kakaibang kahulugan na. Binawi pala ng isang linya ng paalala. Tahimik ang buong silid habang kumakain kami. Tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa pagitan naming dalawa. Kahit na anong iwas ko, ramdam ko mga tingin ni Doc sa akin. Matalim pero hindi ko mabasa. Kung galit ba o may ibang ibig sabihin. I tried to focus on my food pero parang nakakasakal ang katahimikan. Ilang sandali lang siya nang bumasag noon. Next week na ang nursing licensure exam mo. Malamig niyang sabi. Hindi mo lang tumitingin sa akin. You still have 1 week to review. I'll give you some notes later. Study them well. I don't want you wasting time on useless things. Tumango lang ako. Thank you. Mahina akong sagot. Pilit ang ngiti ko. Kahit papano may bahid ng concern sa boses niya. O baka guni-guni ko lang. Pero bago pa man ako makapagpasalamat, nagsalita siya ulit. Don't get me wrong, Anya. This time diretso na ang tingin sa akin. Part of our deal is to make sure you pass that exam. It's not concern na Rebecca. It's obligation. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Yung maliit na saya kanina, bigla na lang nawala. He leaned back on his chair, eyes still locked on me. You have this habit of reading too much into things. Anya, mabagal at mababa ang tono ng boses. A simple reminder doesn't mean I care. Don't confuse duty with affection. Napayuko ako, pinaglalaroan ng tinidor. I wasn't, bulong ko. Halos hindi na marinig. Narinig ko na napasingap siya ng mahina. Parang nagpipigil ng tawa. Good, because I'll say this once. He paused. His voice dropped even lower. Love has no place in our arrangement. You understand that, right? Hindi ako nakasagot. Walang pag-ibig, Rebecca. Malamig yung dagdag. At lalo na wag mo nang subukang umibig sa akin. Mahina akong tumango. Naramdaman ko kung gaano kasakit pakinggan yung simpleng linya na yon. Parang bawat salita niya may kasamang paalala kung saan lang dapat ako tumayo at hindi yun sa tabi niya. Tahimik na tumayo si Doc, kinuha ang bottled water, dumiretso sa mesa niya. Finish your food, sabi niya na hindi lumilingon. We start work in 10 minutes. Nanatili akong nakaupo, hawak pa rin ang tinidor habang tinatagong sakit na gusto ko nang kumuwala. Sa gitna ng malamig na tinig niya, may boses sa loob kong paulit-ulit lang din. I know, I shouldn't fall. Biglang bumukas ang pinto. Napaigtad ako't napalingon sa direksyon ng tunog. Si Candice ang pumasok. Full of confident pero baka sa mukha ang inis. Saglit siya na tumingin sa akin mula ulo hanggang paa bago lumipat ang tingin niya sa mesa tapos kay Doc Alcarte na nakayuko-tabala sa pagbabasa ng patient record. What's the meaning of this? Malamig niyang sabi pero ramdamang mali siya. Sabay kayong kumain? Since when did you share a meal with your secretary, Morgan? Umangat ang tingin ni Doc. Halatang nagulat pero kagad din naging kalmado. Umayos siya ng upo at marahang tumingin kay Candice na parang gusto itong pakalmahin. Sweetheart, you're reading too much into it. Anya, mahinahon pero matigas ang boses. She just ate here because I asked her to stay inside. That's all. Napangisi si Candice, halatang hindi kumbinsido. Oh, really? Napaka-arte mo dati sa mga sekretary mo. Bawal kumain sa loob ng klinik dahil ayaw mo sa amoy. Don't tell me your new secretary is getting special treatment now, she said maliciously. Tahimik lang ako, pinilit kong ayusin ang mga plato kahit na nanginginig ang kamay ko. She doesn't have to make a scene. Not here. Not in front of me. Tumayo si Doc at marahang nilapitan si Candice. Sit down, sweetheart. Let's not do this here. Pero hindi to nakinig. Tumalikod dito saglit sa kamuling humarap kay Doc na may nag-aalab na tingin. My dad called, sabi nito, matalimang tinig. He wants to know the date of our engagement. Natigilan ako. Engagement? Ramdam ko kung paano unti-unting lumamig ang dugo ko sa katawan. You can't postpone it again, Morgan. Lumapit pa si Candice. Halos isang dipa na lang ang pagitan nila. We already agreed. 4 years ago, I've already told everyone, lalo na mga kaibigan ko, you'll give me an engagement ring. Then, a wedding ring.
You owe me this. Don't make me look like a fool. You know what will happen if you back out. Alam mo mangyayari kapag hindi mo pa rin tinuloy. May babalang tinig ni Candice. Tahimik lang si Doc, nakatitig lang kay Candice. Walang anumang emosyon sa muka. Then finally nagsalita siya, mababa pero malinaw. Next week, sabi niya. Napangiti si Candice pero bakas pa rin ang diin sa tono. Good. And what about the baby you promised? Parang tumigil ang mundo ko. Ang huling salitang yon. Baby. Tumama sa akin na parang sibat. Napakapit ako sa tray. Pinilit na hindi magpakita ng kahit na anong reaksyon. Tahimik lang si Doc. Tumikim bago tumingin kay Candice. You'll have what you have always wanted. Malamig niyang tugon. Just trust me. Tumango si Candice. Parang kontento na. You better keep that promise, sweetheart. Aniya sa malambot na tinig ngayon. Matamis nang umiti si Doc kay Candice. After 9 months, you'll see, just like I promised. Unti-unting lumamig ang buong paligid. Ramdam kong pag-ikot ng sikmura ko habang paulit-ulit na tumatama sa isip kong mga salitang yon. The baby, he promised. Pinilit kong tapusin ang ginagawa ko. Pilit na hindi pa halatang pagangat ng luha sa mga mata ko. Pero sa loob ko, parang may gumuhong bahagi. Isang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin pero malinaw na malinaw. Sinapupunan ko lang ang gagamitin. Pero ang baby para kay Candice. Biglang nag-beep ang intercom sa dingding. Dr. Alcarte, you're needed in the OR, stat? Mabilis na lumingon si Doc, kinuha ang white coat na nakasabit at tinignan si Candice. I'll be back, sweetheart. At bago pa ako makaiwas ng tingin, dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Candice. Sa kamarahang hinalikan ito sa labi. Parang may kung ano na bumara sa lalamunan ko. Ang halik na yon. Kahit na ilang segundo lang, ramdam kong tinig ng bawat pintig sa dibdib ko. Masakit. Hindi ko maintindihan kung saan ako tatakbo para lang hindi maramdaman yung hapdi. Hindi ko naman dapat maramdaman ito, hindi ba? Pero bakit parang pinupunit yung loob ko? Nang makalabas siya, pinilit kong ibalik ang sarili ko sa ginagawa. Pinagpatuloy ko ang pagliligpit. Nagpanggap na kalmado, pero bago pa ako matapos, may humatak sa braso ko. Mabilis, madiin. Si Candice. Matalas ang tingin niya, halos sumuusok ang galit sa mga mata. Akala mo ba, hindi ko napapansin ha? Madiin niyang sabi. Halos pabulong pero puno ng babala. You're getting too comfortable. Acting sweet and innocent while seducing my man. Don't you ever forget your place. If I ever catch you trying to steal what is mine, lumapit siya at halos magkadikit ng mga mukha namin. I'll make sure you will be 6 feet below the ground before you even touch him again. Got it? Napakapit ako sa kamay niyang nakakapit sa braso ko. Ramdam kong sakit ng pagkakahawak niya pero hindi ko pinayagang makitaan niya ako ng takot. Dahan-dahan kong hinilang braso ko mula sa hawak niya. You're hurting me, Miss Candice. Kalmado kong sabi, kahit na nanginginig ang boses ko sa loob. And for your information, I'm not seducing anyone. You're accusing the wrong person. Tumaas ang isang kilay niya at nakangisi pero malamig. Oh really? Then why does he keep looking at you that way? Huminga ako ng malalim. Maybe you should ask him that. Hindi ako. Tumigil siya at ilang segundo kami nagtitigan. Isang matalim na walang gustong magpatalo ng tingin. I'm not stealing anyone, dugtong ko. Mahina pero buo ang tinig. Because, as far as I know, I'm the one being robbed here. Ilang saglit na katahimikan bago siya napangisi. Parang may halong insulto at inis. Watch your mouth, bitch. You don't know who you're talking to. Oh, I do? Tumayo ako na diretso at tinignan siya sa mata. You're the woman who's scared of losing someone that has never been fully hers. Saglit siyang natigilan. Kita kung paano kumuyumang kamao niya. Pero bago pa siya makasagot, tinalikuran ko siya. Binuksan kong pinto at diretsong lumabas. Hindi ako lumingon. Kahit na narinig ko pa ang maras ng buntong hininga sa likod ko. Sa hallway, halos madapa ako sa paglalakad. Hinawakan ko ang dibdib ko. Pilit pinipigil ang luha na kanina ko pa gustong pakawalan. Bakit ba kailangan ko maramdaman ito? Mga kasummer, tunay ngang walang kasing pait ang katotohanang natuklasan na Rebecca ngayon. Ang aral sa episode na to,
Huwag mong itayang yung puso sa isang taong ang tingin sa'yo ay pansamantalang gamit lamang. Huwag mong hayaan ang sakripisyo mo para sa pamilya ay maging dahilan para tuluyan mong ilagay sa tapakan ng iyong sariling dignidad. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawang pagpalag ni Rebecca kay Candice? O dapat ba siyang mas mag-ingat ngayon sa mga posibleng paghihiganti sa kanya? I-comment nyo ng inyong saloobin sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa susunod pang nakakanginig laman na mga kabanata. Hanggang sa muli nating pagkwekwentuhan.